Romeo at Juliet, dula mula sa Inglaterra ni William Shakespeare. Isinalin sa Filipino ng inyong lingkod, Lingid. Mga tauhan, Prinsipe Escalas, Hari ng Verona, may kapamilya sa dalawang magkalaban na Capulet at Montague. Lady Capulet, ina ni Juliet. Malayo ang loob ni Juliet dahil hindi siyang personal na nag-alaga kundi ang nurse nito. Lord Capulet, ama ni Juliet, ayaw pa muna ipakasal si Juliet dahil bata pa ito. Juliet Capulet, 13 taong gulang, wala pa sa isip ang pagpapakasal. Count Paris, nais pakasalan si Juliet, mas matanda kay Juliet at mayaman. Rosaline, babaeng inibig ni Romeo. Tybalt, pinsan ni Juliet, mahilig makapaglaban at mahusay sa paggamit ng espada. Nurse, ang nag-alaga kay Juliet. Padre Lawrence, pari at kaibigan ni Romeo. Madalas sinyan ng payo ni Romeo. Naipit sa dalawang pamilyang magkalaban. Mercutio, isa sa mga naging kaibigan ng pamilya ng Capulet, naging kaibigan ni Benvolio at Romeo. Lord Montague, ama ni Romeo, higit na may pag-aalala sa asal ng kanyang anak. Lady Montague, ina ni Romeo. Romeo Montague, umibig kay Rosaline subalit walang pagtingin sa kanya. Nakaramdam ng pag-ibig sa unang pagkikita kay Juliet. Benvolio, pinsan ni Romeo, tagapamayapa sa bawat gulo. Naganap ang kwento sa Verona, lugar ng Italia, kung saan may naninirahang dalawang kilalang angkan ng pamilya, ang Montagues at Capulets, na kapwa matagal nang may matinding hidwaan sa isa't isa. Nagsimula ang dula sa paglalaban ng mga tagisilbi ng pamilya ng Montague at Capulet. Si Benvolio, isang miyembro ng Montague, ang pumagitna upang ihinto ang labanan. Subalit inatake siya ni Tybalt, isang miyembro ng Capulet. Natigil lamang ang labanan nang dumating si Prinsipe Escalas. Binalaan niya ang dalawang pamilya na kung maulit pa ang kaguluhan ay papaslangin na ang kani-kanilang mga angkan. Matapos nito ay hinanap ni na Lord Montague at Lady Montague ang kanilang anak na si Romeo. Nang kanilang makita si Benvolio ay tinanong kung kasama ba ang kanilang anak sa labanan na naganap. Ayon sa kanyang pinsan ay naglilibot ito sa syudad at mukhang malungkot. Hindi bati ni Benvolio ang dahilan kaya't aalamin niya ito. Nang matagpuan ni Benvolio ang kanyang pinsan na si Romeo, ay inamin ito ang dahilan ng kanyang matinding kalungkutan. Ito ay dahil sa umibig siya sa isang babaeng walang pagtingin sa kanya. Siya ay si Rosaline. Nangako naman ang kanyang pinsan na tutulungan niya itong makalimot sa matinding kasawian sa pag-ibig. Samantala, si Count Paris at si Lord Capulet ay nag-uusap tungkol sa kahilingan niyang makasal sa nag-iisang anak nitong si Juliet. Humiling si Lord Capulet na maghintay pa ng ilang taon upang makasal dahil 13 taong gulang pa lamang ang kanyang anak. Subalit maaari naman niyang makausap ang dalaga kung ibig na ba nitong pakasal. Kaya naman, inibitahan ng ama ni Juliet ang binata sa isang kasiyahan na magaganap sa kanilang tahanan mamayang gabi. Sa paglalakad ni na Romeo at Benvolio ay may isang tagasilbi ng pamilya ng Capulet na hindi marunong bumasa at humingi ng tulong sa kanila. Napansin ng magpinsan na ang talaan ay naglalaman ng mga pangalan ng mga taong imbitado sa kasiyahan ng pamilyang Capulet. Kinakailangang maimbitahan ito ng tagasilbi. Nakita ni Romeo ang pangalan ni Rosaline, subalit ang kanila ay hindi. Naisip ni Benvolio na sila ay dumalo kahit hindi imbitado, upang makahanap na rin siya ng babaeng may papalit kay Rosaline. Sumang-ayon si Romeo upang makita lamang si Rosaline at hindi ang palitan nito. Sa silid naman ni Juliet, kasama ang nurse nito, ay binanggit ng kanyang ina na si Lady Capulet ang tungkol sa isang binatang nais magpakasal sa kanya. Sumang-ayon naman si Juliet na makita ang binatang ito. Dumating na ang gabi ng kasiyahan. Nagtungo sina Romeo, Benvolio at Mercutio, suot ang kanilang mga maskara upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan. Sa kasiyahan ay nawala na sa isip ni Romeo na hanapin pa si Rosaline
nang kanyang makita si Juliet sa unang pagkakataon. Umibig na siya sa dalaga. Samantalang ang lahat ay nagkakasiyahan, napansin ni Tybalt, pamangkin ng Lord Capulet, na ang isa sa mga bisitang naroon ay isang Montague. Nakilala niya ang tinig ni Romeo. Inutos ni Lord Capulet na hayaan na lamang ito sapagkat ayaw niyang masira ang kasiyahan. Sa kasiyahan ay hindi na mawaglit sa paningin ni Romeo si Juliet, kung kaya't nang makakita ito ng pagkakataon na sila'y mapag-isa, ay hinawakan nito ang kamay ng dalaga at inilayo sa maraming tao. Silang dalawa ay nag-usap hanggang sa magkapalagayan ng loob. Dahil sa hindi nagawang pigilan ni Romeo ang kanyang nadarama, ay hinagkan niya ang dalaga. Hindi naman tumanggi ito. Subalit, nabahira ng kalungkutan ng kanilang sandali nang malaman nilang sila'y kapwa na sa pamilya ng magkaaway na angkan. Sa kabila nito ay nanaig pa rin ang pag-ibig ng dalawa sa isa't isa. Nagtapos na ang kasiyahan at ang lahat ay lumisan, subalit si Romeo ay nagpaiwan upang muli pang masilayan at makasama si Juliet. Nakita niya ang dalaga sa azotea. Nang magkakitaan ang dalawa, ay tumunghay ang dalaga sa kanya habang nagtatapat ng kanyang nadarama. Hindi siya nabigo sapagkat maging si Juliet ay may pagtingin na rin sa kanya. Bago pa man mahuli ang dalawa sa lihim na kanilang ginagawa, ay nakaalis na si Romeo at nagpaalam sa dalaga. Kinabukasan, tumungo si Romeo sa kanyang kaibigan na si Padre Lawrence upang magtanong kung maaari siyang magsagawa ng kasal nila ni Juliet. May matinding pag-aalala lamang ang pari kung paanong ganoon na lamang kabilis makalimutan ni Romeo ang dati niyang inibig na si Rosaline. Sumang-ayon na rin ang pari sa nais ni Romeo dahil naisip nitong maaaring ito na ang maging daan sa matagal nang hindi pagkakaayos ng dalawang pamilya. Pagkatapos ng kasunduang ito ay umalis na si Romeo na siya namang pagkikita-kita nila ni Mercutio at Benvolio. Ipinabatid sa kanya ng mga ito na hinahamon siya ni Tybalt sa isang labanan. Habang sa pag-uusap ng mga binata ay dumating naman ang nurse ni Juliet. Sinabi niya rito na ipaalam kay Juliet ang kanilang pagkikita sa hapon na iyon sa lugar kung saan si Padre Lawrence ay naroon upang sila ay lihim ng makasal. Nagkita na nga ng hapong iyon sina Romeo at Juliet. Sila ay naging isa na. Saksi ang paring si Lawrence at ang nurse ni Juliet sa kasalang naganap. Matapos ng kasalan ay nakita na lamang ni Romeo si Tybalt na naghahanap sa kanya upang makipaglaban. Subalit ayaw ni Romeo makipaglaban sapagkat pinsan siya ni Juliet. Kaya't sa halip, si Mercutio ang humarap at kinalaban si Tybalt. Sinubukan ni Romeo pigilan ang dalawa subalit aksidente nang nasaksak ng espada ni Tybalt si Mercutio at saka humangos palayo. Nasawi si Mercutio sa nangyari. Nagdulot ito na matinding galit kay Romeo kung kaya't hinabol niya si Tybalt upang maghiganti. Napaslang niya si Tybalt. Nagtungo ang hari sa pinangyarihan at inilahad ni Benvolio ang mga pangyayari. Bilang kaparusahan ay pinaaalis si Romeo sa Verona. Sumapit na ang gabi. Si Juliet ay naghihintay sa pagdating ni Romeo sa kanyang silid para sa gabi pagkatapos ng kanilang kasal. Siya namang masamang balita ang hatid ng nurse nito na napaslang ni Romeo ang kanyang pinsan na si Tybalt at biglang naglaho upang magtago. Nakaramdam na matinding galit si Juliet sa kanyang asawa, subalit nanaig pa rin ang pag-ibig niya rito. Kaya hiniling niya sa nurse na maihatid kay Romeo na nais niya itong makita at makasama sa buong gabi. Samantala, sa simbahan, ipinabatid ng paring si Lawrence ang kaparusahan ni Romeo sa kanyang ginawa, ang mapaalis ito sa Verona. Sa narinig ay nais na lamang wakasan ni Romeo ang kanyang buhay. Habang nag-uusap ang dalawa, ay siya namang pagating ng nurse at ipinabatid kay Romeo ang hiling ni Juliet. Bago tumungo si Romeo kay Juliet, ay nagbili ng pari na kinaumagahan kinakailangan niyang magtungo sa Mantua at maghintay ng kanyang susunod na bilin. Nang gabing iyon ay dumating si Romeo sa piling ni Juliet, nagpalipas ang dalawa na magkasama
at tila wala nang hahadlang pa sa kanilang dalawa. Samantala, nagkaroon na pala ng pag-uusap ang Lord at Lady Capulet na ikakasal na si Juliet kay Court Paris pagkalipas ng 3 araw. Pagsapit din ng umaga, labag man sa isa't isa, ay naghiwalay sina Romeo at Juliet. Ibinungad naman ng ina ni Juliet ang balita na ipakakasal na siya kay Count Paris, subalit tinanggihan niya ito. Kung ipipilit niya ang pagtanggi sa kasal, ay itatakwil naman siya ng kanyang ama. Dala ng gulong pag-iisip ay nagtungo si Juliet kay Padre Lawrence at nagbantang wawakasan ng kanyang buhay kung hindi siya tutulungan nitong makaalis sa kasalukuyang sitwasyon. Naawa ang pari kung kaya't pinayuhan niya itong sumang-ayon sa kasal at bago ang araw ng kanyang kasal, sa gabi ay inumin niya ang gamot na ibibigay nito. Sa loob ng 42 oras matapos mainom ang gamot ay hihinto ang kanyang paghinga at iisipin ng lahat na siya ay patay na at ilalagay sa kanyang libingan. Susulat ang pari upang ipaalam kay Romeo ang kanilang balak. Silang dalawa ay maghihintay sa paggising niya sa kanyang libingan at maaari na silang magtanang dalawa tungo sa Mantua. Sumang-ayon sa planong ito si Juliet. Masaya si Lord Capulet nang marinig sa anak ang pagsang-ayon nito na pakasal na kung kaya't kaagad-agad ay pinagpabukas na ang kanyang pagpapakasal. Nang gabi ring iyon, bago niya inumin ng gamot, ay nakaramdam ng matinding takot at pangamba si Juliet. Subalit sa huli ay ininom niya rin ito. Kinabukasan, laking gulat ng buong pamilya ng Capulet at ni Paris nang makitang wala ng buhay sa kanyang higaan si Juliet. Ang lahat ay nagluksa sa pagkawala ng dalaga at kanilang hinanda ang libingan nito. Samantala, sa Mantua ay nagatid ng balita ang tagapagsilbi na si Baltasar. Patay na si Juliet. Lubhang dinamdam at ikinagulat ni Romeo ang balitang ito at ninais na wakasan na ang kanyang buhay sa tabi ng kanyang pinakamamahal. Kaagad-agad ay naghagilap ng mabibilhang lason si Romeo upang kanyang inumin. Sa kabilang banda ay hindi nahatid ng paring si John ang balita kay Romeo tungkol sa hindi totoong pagkamatay ni Juliet dahil sa hinarang siya ng mga otoridad at pinaratangang baka may dalang sakit. Sa narinig ni Padre Lawrence ay inutusan na lamang niya na kumuha ito ng gamit upang buksan ang kabaong dahil ilang oras na lamang ay magigising na si Juliet. Nagtungo naman si Paris sa libingan ni Juliet upang dalawin ito. Nagdala siya ng mga bulaklak at nagluksa sa pagkawala niya. Nagbilin siya sa kanyang kasama na magtago sa damuhan at sumipol kung may ibang tao na dumating. Narinig niya ang biglaang pagsipol kung kaya't agad siyang nagtago. Nakita niyang si Romeo ang dumating kasama si Baltasar. Pumasok mag-isa sa libingan si Romeo at naiwan si Baltasar bilang bantay. Bago pa man tuluyang makapasok sa libingan si Romeo ay hinarang na siya ni Paris upang arestuhin. Subalit humiling ang binata na hayaan siya upang mawakasan na ang kanyang buhay sa tabi ni Juliet. Hindi pumayag si Paris at kinalaban siya nito. Naglaban ang dalawa. Bago masawi si Paris ay hiniling din niya na maisama ang labi sa tabi ni Juliet. Nang makarating si Romeo sa libingan ay kaagad hinagka ng dalaga pagkatapos ay ininom ang lasong dala. Muling hinalikan ng dalaga at dahan-dahan siyang nawalan ng malay. Huli na nang dumating si Padre Lawrence. Nawakasan na ni Romeo ang kanyang buhay. At siya namang pagising ni Juliet nang buong gulat na malamang uminom ng lason si Romeo. Nagpaliwanag ang pari sa hindi naging matagumpay na plano. Kinakailangan na niyang lisanin ang lugar at tutulungan niya itong makahanap ng lugar na ligtas. Inaya na siya ni Padre Lawrence sa pagtakas bago pa sila mahuli. Subalit tumangging sumama si Juliet dahil hindi niya kayang iwan ang labi ni Romeo. Habang umiiyak sa pagkawala ng binata ay sinubukan niyang halikan ito at naisip na makakuha ng natirang lason na makapagdudulot din ng kanyang kamatayan. Hanggang sa may narinig siyang paparating, kaagad niyang kinuha ang punyal ni Romeo at sinaksak ang kanyang sarili. Siya'y namatay sa tabi ng kanyang pinakamamahal.
Dumating ang mga kawal at dinakip sina Baltasar at si Padre Lawrence. Nakita rin ng mga ito ang tatlong labi ni na Juliet, Romeo at Paris. Pinaharap sa pamilya ng Capulet at Montague si Padre Lawrence upang kanyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Sa huli, ipinangako ng dalawang pamilya na lilikha ng gintong estatwa bilang alaala ng kanilang mga anak. Ipinatayo ng Montague ang estatwa ni Juliet at ang Capulet sa estatwa naman ni Romeo. At dito na rin nagkasundo ang dalawang pamilyang matagal nang may hidwaan.